Hindi ko alam kung ano yung mas masakit. Yung tunog ng barya na tumatama sa kahoy na lamesa? O yung tunog ng sarili kong paghinga na parang may humahabol sa akin kahit wala naman. Nasa loob ako ng maliit na pawn shop sa kanto. Basang-basa yung laylayan ng pantalon ko dahil umuulan sa labas. Tapos hawak ko yung laptop ko na parang may buhay at ayaw ko siyang bitawan. Nakatape pa yung isang sulok kasi dati ko na siyang nabagsak sa jeep. May sticker pa ng thesis group namin na hindi ko na tinanggal kahit ilang beses ko na sinubukan. Tinitingnan ako ng lalaki sa likod ng salamin. Parang normal lang sa kanya lahat ng ginagawa ko. Parang araw-araw may pumapasok makagaya ko. Ako yung hindi normal. Ako yung nahinginig yung daliri habang pinipilit ko magsalita ng maayos. Kasi pag binitawan ko yung laptop, parang may parte sa akin na mawawala rin. Kung may point itong post na ito, siguro ito yon. Akala ko pag graduate ako ng computer science, magiging simple na. Work, sweldo, tulong sa bahay, konting ipon, konting respeto. Akala ko pag sinabi kong IT or developer yung gusto ko, automatic may pinto na magbubukas. Hindi pala ganon. Ngayon, ilang buwan na akong unemployed. At habang tumatagal, mas lumiliit yung mundo ko. Yung mga pangarap ko, napapalitan ng listahan ng bayarin, gamot, pamasahe at hiya. May mga bagay na pwedeng mawala na hindi mo agad napapansin. Una, pera. Sunod, confidence. Tapos yung boses mo. Yung dating kaya mo mag-explain ng code at project, biglang hirap ka nang mag-explain sa sarili mo kung bakit ka nagising. Hindi ako nagpo-post para humingi ng awa. Hindi rin ako nagpo-post para mang-away ng kahit sino. Wala naman akong energy. Gusto ko lang ilabas yung bigat kasi parang nagkakapatong-patong na siya sa dibdib ko. Tapos wala na akong mapagsabihan nang hindi ako kinakain ng hiya. Lumaki ako sa isang bahay na hindi naman mahirap sa TV level. Pero alam mo yung tipo ng bahay na lading may kalkulasyon. Yung kuryente, binabantayan. Yung bigas, sinasakto. Yung ulam, inuulit. Yung damit, pinapasa sa magkakapatid. Tapos pag may sira, may ritual na tiis muna bago ipapaayos natin pag may extra. Hindi rin kami yung tipong malakas mangarap ng malakas. Ang pangarap sa amin, practical. Makapagtapos, magtrabaho, magbigay sa bahay, makapagpagawa ng bubong na tumutulo, makapagpalit ng electric fan na umiingay na parang may kalansing na lata. Yung mga ganun lang. Nung nag-college ako, hindi ako yung pinakamatalino. Hindi rin ako yung pinakabibo. Pero masipag ako sa klase, lalo na sa programming. May weird akong ugali na gusto ko yung problema na paulit-ulit mong babalikan hanggang gumana. Kahit naiinis ako, may satisfaction pag gumana na. Parang may order sa mundo, kahit sa screen lang. Sa bahay, ang tingin nila sa course ko parang magic. Computer ka eh. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na mag-ayos ng wifi. Tapos pag naghang yung phone ni nanay, ako yung tatawagin kahit kumakain ako. Pet peeve ko yon. Hindi dahil ayaw ko tumulong, pero kasi pakiramdam ko wala silang ideya kung gaano ka-draining minsan yung utak ko pag buong araw na akong nag-debug. Pero syempre, anak ako, aayusin ko. Nung huling taon ko sa uni, halos sa cafe ako nakatira. Hindi yung social na cafe ha, yung tipong may murang iced coffee, may saksakan, tapos okay lang na tumambay ka ng matagal basta bibili ka ng isang drink. Yung thesis namin, ilang beses namin binalikan. May nights na uwi ako na parang lumulutang kasi puyat, tapos pagdating sa bahay, may tanong agad. Kailan ka graduate? May trabaho ka na ba after? Magkano sweldo ng IT? May kakilala ka ba sa Manila? Tapos ako, oo lang ng oo, parang may script. Wala akong sinasabi na natatakot ako. Wala akong sinasabi na minsan hindi ko rin alam kung tama ba yung ginagawa ko. Kasi sa bahay namin, pag sinabi mong natatakot ka, sasabihin lang nila, lahat naman nahihirapan. Totoo naman. Pero minsan gusto mo lang marinig na okay lang matakot. Nag-graduate ako na. Masaya yung pamilya ko, syempre. May picture, may handa,
May konting post sa Facebook na medyo nakakahiya kasi ang daming emoji. Yung mga tita ko nag-message ng "Congrats engineer." Tinatawanan ko na lang kasi hindi naman. Pero hindi ko rin kinorek masyado. Nakakapagod mag-explain. After graduation, ang plano ko was simple. Mag-apply sa Metro Manila. Makapasok sa kahit anong entry-level na software or IT role. Magtiis sa commute. Magpadala sa bahay. Mag-ipon para sa mas magandang laptop. Tapos maybe one day, makapag-rent ng maliit na place kahit bed space lang. Para hindi na ako araw-araw bumibiyahe. Pero nung magsimula na ako mag-apply, doon ko naramdaman yung una kong malaking slap ng reality. Unang week, excited pa ako. Gumawa ako ng resume na ilang beses kong inayos. Nilagay ko yung thesis, yung capstone, yung ilang small projects ko na puro web app lang. Tinry ko gawing simple. Tinry ko maging honest pero presentable. May GitHub link ako, kahit na nahihiya ako, kasi hindi naman siya yung tipong maraming stars at followers. Gusto ko lang may mapakita. Araw-araw ako nag-check ng job sites, tapos nagsisend ng applications. May template email pa ako na maayos, tapos pinapalitan ko lang yung company name. Kunyari confident. Kunyari alam ko yung ginagawa ko. Sa bahay, ang routine ko naging parang trabaho na rin. Digising ako ng maaga, magkape, tapos uupo sa mesa na medyo sira yung isang paa, kaya may papel sa ilalim. Bubuksan ko yung laptop, tapos mag-apply. Pagtanghali, tutulong ako sa bahay. Maghuhugas ng pinggan, magbabantay ng tindahan ni nanay pag aalis siya saglit, magpapakain ng aso namin na laging galit sa motor. Tapos paggabi, may church stuff ako. Hindi ako super religious na parang perfect. Pero lumaki kami na nagsisimba. And naging parte ng buhay ko yung church. Lalo na nung college, doon ako nakakahanap ng konting peace. Nang bumalik ako sa bahay after graduation, sumasama ako sa youth group. Minsan ako yung nag-aayos ng projector. Minsan ako yung nag-check ng sound. Minsan ako yung nagla-livestream gamit yung lumang phone ng pastor. Tech guy ulit. May contrast talaga. Sa screen, nag-a-apply ako sa junior developer. Sa church, ako yung nag-aayos ng HDMI cable na ayaw gumana. Tapos pag uwi ko, may tanong ulit. May tumawag na ba? May interview ka na ba? Bakit wala pa? Hindi nila sinasabi na disappointed sila, pero ramdam ko. Lalo na pag may bisita, tapos tatanungin ako, "Oh, nagtatrabaho ka na ba?" Tapos sasagot ako ng, "Nag-a-apply pa po." Parang may lumulubog sa tiyan ko tuwing sinasabi ko yon. After 2 weeks, may mga auto-email akong natanggap. "We regret to inform you. We have decided to move forward with other candidates." Paulit-ulit, copy-paste. Parang hindi ako tao, parang entry lang sa spreadsheet. May ilang interviews din. Una, online. Sabi ng HR, "Tell me about yourself." Sinabi ko yung safe version. Graduate, willing to learn, team player, all that. Tinanong ako about frameworks na hindi ko masyadong nagamit, pero nag-self-study naman ako. Tinanong ako about experience. Wala. Kaya ko naman sabihin yung truth, na gumawa ako ng projects, na nag-lead ako sa thesis, na nag-debug ako hanggang 3:00 ng madaling araw. Pero sa mata nila, hindi yun real experience. Lalo na pag tinatanong nila kung may internship ako. Wala, kasi kailangan ko umuwi noon at mag-part-time sa kung ano-ano. At hindi ko na naasikaso yung internship na unpaid naman. Hindi ko rin kayang mag-unpaid ng matagal. Kailangan ko ng pamasahe, load, pagkain. Tapos isang araw, may message ako natanggap sa Facebook. Galing sa isang page na mukhang tech training. Sabi nila may hiring daw sila. Parang fast track to job, basta mag-enroll sa training. Hindi siya sobrang mahal pero hindi rin maliit, mga ilang libo. May kasama pang certificate at guaranteed interview. Alam ko na dapat nagduda ako, pero noong mga time na yon, pag ubos ka na sa rejection, kumakapit ka sa kahit anong may chance, kahit maliit.
Sinabi ko kay nanay na may training, tapos after nun may job placement daw. Hindi ko sinabi na may bayad. Hindi ko agad sinabi. Tumahimik lang ako nung una. Tapos nung isang gabi, habang nagbibilang siya ng baraya sa kaha ng tindahan, lumapit ako. Ma, may kailangan lang sana akong bayaran. Para sa training. Para mas mabilis ako makapasok. Hindi siya nagtanong ng marami. Yun yung mas masakit. Parang sanay na siya na maglabas ng pera kahit wala. Tinignan na niya yung kaha tapos huminga ng malalim. Tapos kumuha siya ng ilang libo na nakabalot sa maliit na sobre. Sigurado ka ba dyan? Oo ma, para sa work. Kinuha ko. Parang ang bigat. Parang may kasamang utang na hindi lang pera. Nagbayad ako. Nag-attend ako ng online sessions. May mga slides, may mga videos, may mga mentor ko no na mabilis magsalita. Parang okay sa simula. Pero habang tumatagal, napapansin ko na yung content parang free lang sa YouTube na inayos nila. Tapos yung guaranteed interview, biglang naging we will try to match you. Tapos yung page nila, biglang nag-stop mag-reply kapag nagtanong ka about schedule. Isang umaga, hindi na nag-load yung group chat. Removed na ako. Yung contact person, hindi na sumasagot. Yung page, parang nawala. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa bahay na na-scam ako ng ganun kadali. Na ako na nag-aaral ng logic at systems, na nag-code ng buong thesis, na uto ng simpleng marketing. Sa loob ng 2 araw, hindi ako halos kumain. Hindi dahil walang pagkain, kundi dahil parang sumasakit yung sikmura ko sa hiya. Sa gabi, nag-aayos pa rin ako ng resume. Pero parang bawat click may kasama na ang tanga mo. Sa church, may practice kami ng worship songs. Tapos habang kumakanta sila, ako nasa likod nag-ayos ng laptop ng sound team. Tinignan ko yung screen, tapos naisip ko, yung laptop ko na to, ito lang yung totoong asset ko. Ito lang yung may value sa akin. Kasi pag wala ito, wala na akong maipapakita. Pag-uwi ko, tinanong ako ni nanay kung kumusta yung training. Sabi ko, okay lang. Sinabi ko na may delay lang. Lying. Hindi ko alam kung bakit ko pa pinahaba. Siguro kasi ayaw ko siyang masaktan. Siguro kasi ayaw ko makita yung disappointment sa mata niya. Siguro kasi ayaw ko harapin yung sarili kong pagkakamali. After nun, naging cycle na. Mag-a-apply ako, may maliit na hope, tapos rejection. Minsan ghost. Minsan interview na parang okay, tapos wala na. Nung naubos na yung load ko, nagtitipid ako. Yung mobile data, pinapatay ko pag hindi kailangan. Yung printing ng resume, ginagawa ko na lang pag may sure na on-site. Tapos kung on-site, luluwas ako. May isang time na may interview ako sa Ortigas area. First time ko ulit mag-MRT ng mag-isa after graduation. Maaga akong umalis. Nakapolo ako na hiniram ko pa sa pinsan ko. Naka-envelope yung resume. Naka-plastic yung buhok ko kasi umuulan. Pagdating ko sa station, sobrang haba ng pila. Yung tren, delayed. Yung tao, siksikan. Yung amoy, halo-halo. Pawis, ulan, pabango. Pagpasok ko sa tren, nakatayo ako, hawak sa rail, tapos pinipilit kong wag madumihan yung envelope ko. Nag-message yung HR. Reminder daw na be on time. Pinipilit kong maging calm. Pero nung umabot na ako sa Ortigas, late na ako ng ilang minutes. Nakarating ako sa building, hingal, basa yung medyas, tapos may guard na nagsabi na, "Sir, late na po kayo. Next time na lang." Parang piniga yung dibdib ko. Nagsorry ako ng nagsorry. Sabi ko may delay. Pero alam mo yung look na parang lahat na excuse? Pinauwi ako. Paglabas ko ng building, umuulan pa rin. Umupo ako sa gilid, pinisil ko yung envelope. Tapos gusto kong iiyak pero hindi ko ginawa. Ang daming tao. Ang daming nagmamadali. Parang lahat sila may pupuntahan. Ako, uuwi lang. Pag-uwi ko sa bahay,
Sabi ko sa pamilya ko, na-reschedule daw yung interview. Another lie. Mas madali kasi yung lie kaysa sabihin na wala na naman. Dito nagsimula yung totoong problema. Hindi lang unemployment, kundi yung maliit na mga kasinungalingan na pinapatong ko para lang makatulog sa gabi. Dumating din yung time na yung bunso naming kapatid may kailangan sa school. Project, bayad sa kung ano. Si tatay may maintenance meds. Hindi siya bedridden, pero may mga araw na mahina siya. Tapos kailangan niyang magpahinga. Ayaw niyang aminin na tumatanda na siya. Ayaw niyang aminin na kailangan niya ng tulong. Minsan pag umaga, ako yung naglalakad papuntang butika para bumili ng gamot. May listahan akong hawak. May sukli na nakabalot sa panyo. Habang naglalakad ako, nakikita ko yung mga ka-edad ko na naka-uniform ng trabaho, may ID lace, may bag. Yung iba naka-motor, yung iba naka-earbuds. Tapos ako, hawak ko yung listahan ng gamot, parang errand boy. Hindi ako galit sa kanila, pero may kurot. May isang kaibigan ako nung college. Hindi kami super close, pero nag-message siya. Sabi niya may small startup daw sila. Kailangan nila ng dev na marunong sa web. Remote daw, flexible, output-based. Sakto sana. Nag-reply ako agad. Pinakita ko yung projects ko. Sabi niya okay daw. Tapos binigyan niya ako ng tasks. Gumawa ako ng landing page, forms, simple backend. Nagpuyat ako. Parang bumalik yung feeling na may purpose ako. Yung tipong pag gumagana yung code, may konting saya. After 1 week, sabi niya may investor meeting daw. Kailangan lang matapos. Ginawa ko. After 2 weeks, sabi niya may delay sa funding. Okay lang daw, bayaran niya ako soon. Third week, nag-message pa rin siya. Then biglang naging scene. Hindi ko alam kung tinakbuhan niya ako o talagang naipit siya. Ayoko mag-assume ng masama. Pero yung resulta pareho. Wala akong bayad. Wala akong contract. Wala akong mapakita sa nanay ko. That week sa church, may event. Youth Day. Madaming tao. May photo booth, may games, may food. Ako assigned sa tech. Ako yung nag-setup ng laptop, projector, mic. Tapos habang nagsasalita yung speaker about hope at waiting, ako nasa likod. Nag-aayos ng audio levels, tapos parang nagiging better ako kahit ayaw ko. Kasi ang topic nila, God's timing. Tapos ako, iniisip ko yung timing ng bills. After ng event, may ate sa church na lumapit. Sabi niya, ikaw pala yung computer guy? Pwede mo ba tulungan yung small business namin? Kahit simple website lang, saglit lang. Saglit. Yun yung word na laging trap. Pero umuo ako. Kasi part of me gusto ko rin ng kahit anong gig. Kahit maliit. Kahit para may masabi akong ginagawa. Nag-meet kami sa isang fast food sa may bayan. Pinakita niya yung gusto niya. Parang menu, contact form, location map. Simple lang. Sabi niya, ikaw na bahala basta maganda tignan. Tinanong ko yung budget. Sabi niya, basta churchmate tayo kahit konti lang. Ginawa ko pa rin, inayos ko, pinagpuyatan ko. Naghanap pa ako ng free template na hindi mukhang cheap. Tinuruan ko siya kung paano mag-update ng text. Nung time na bayaran na, binigyan niya ako ng halagang parang pamasahe lang pabalik ng Manila. Tapos sabi niya, salamat ha, God bless. Hindi ako makapagreklamo. Kasi nga churchmate. Kasi nga may hiya. Kasi nga pinili ko rin yon. Pero pag uwi ko, sumakit ulo ko. Yung feeling na ginamit ka pero wala kang right magalit kasi ikaw naman yung pumayag. Doon ko naramdaman yung isa pang pressure na hindi ko inaasahan. Yung pagiging tech guy sa paligid mo, pero walang tunay na trabaho. Parang laging may hinihingi, laging may nagpapagawa, pero pag ikaw yung nangangailangan, tahimik. Minsan, naglalakad ako sa labas para lang huminga. Yung barangay namin, tahimik paghapon. May mga bata naglalaro, may mga tindahan, may tricycle na nag-iikot. Tapos ako, nag-iisip kung paano ko ipapaliwanag sa bahay na wala pa rin. Nag-try din ako mag-aral ulit.
Lead code, tutorials, bagong framework. Pero iba yung feeling kapag nag-aaral ka na parang hinahabol ka ng oras. Parang bawat lesson may tanong na, may silbi ba ito? Hindi na siya curiosity, survival na. One night, narinig ko si nanay kausap yung kapitbahay namin. Hindi nila alam na naririnig ko. Sabi nung kapitbahay, buti pa yung anak ni ganito, may trabaho na sa Makati. Tapos si nanay tumawa lang ng mahina. Tapos sabi niya, soon din yung amin, nag-a-apply pa. Soon. Parang salitang kinakapitan niya para hindi siya lumubog. Gusto ko lumabas at sabihin, Ma, hindi ko alam kung soon, pero hindi ko kaya. Dumating yung araw na nagsabi si tatay na masakit dibdib niya. Hindi siya dramatic na tao. Kaya pag nagsabi siya, seryoso yon. Dinala namin siya sa health center muna, tapos ni-refer sa ospital. Hindi ko na idedetalye yung lahat, pero alam mo yung feeling na biglang nag-focus lahat sa isang bagay? Yung trabaho, yung resume, yung rejection, biglang maging background. Yung important na lang, yung tao sa harap mo na hirap huminga. May gastos, may reseta, may mga gamot na hindi libre. Si nanay nag-compute, yung bunso tahimik. Ako nakatayo lang, parang tulala. Pag-uwi namin, binuksan ni nanay yung sobre na tago niya. Yung sobreng akala ko para sa emergency, na yon, emergency na nga. Pero hindi pa rin sapat. Gabi yon at umuulan. Nakaupo ako sa kwarto ko, nakaharap sa laptop, naka-open yung job sites. Pero wala akong maklik. Parang wala akong lakas. Tapos bigla akong naisip yung laptop. Kung ipapon ko, may makukuha akong pera. Hindi malaki pero sapat para sa gamot ni tatay ngayong linggo. At doon bumalik yung eksena sa pawn shop, yung simula ng post na to. Hindi ko pa alam that time kung gagawin ko talaga. Naglakad ako papunta doon nang walang paalam. Ang sinabi ko lang, bibili ako ng gamot. Pero hindi yun yung buong totoo. Habang naglalakad ako sa main road, dumadaan yung mga jeep. Yung ilaw nila nagre-reflect sa basang kalsada. Yung ulan, parang may sariling rhythm. Parang may soundtrack yung buhay ko na puro rain noise. Pagdating ko sa pawn shop, basa na yung buhok ko. Yung laptop nasa backpack ko. Tinanggal ko siya. Nilinis ko ng konti gamit yung panyo ko. Kahit alam kong pointless. Parang gusto ko lang bigyan siya ng respeto bago ko siya ibenta sa sandaling panahon. Kung tinanong ako ng lalaki kung kanino, sabi ko sa akin. Tinignan niya yung unit, chinek, binuksan, nag-type-type siya. Tapos sinabi niya yung amount. Hindi siya sobrang baba, pero hindi rin sapat para sa lahat. Sakto lang para sa gamot at konting pagkain. At kapalit nun, iiwan ko yung laptop. Tahimik ako. Tapos biglang pumasok sa isip ko yung thesis nights. Yung times na pinangarap ko na ito yung mag-ahon sa amin. Yung times na sinabi ko sa sarili ko, pag grad ko, gaganda na. Biglang hindi ko napigilan yung luha. Hindi yung habulgol, pero yung luha na kusang lumabas kahit ayaw mo. Napatingin yung lalaki sa akin, tapos nag-iwas siya ng tingin. Parang ayaw niya ring makita. Normal sa kanya, pero sa akin parang katapusan. Nung inabot ko yung laptop, nanginginig yung kamay ko. Tapos nung kinuha niya, parang may vacuum sa dibdib ko. Lumabas ako ng pawn shop na may resibo at pera sa bulsa. Umuulan pa rin. Dumaan ako sa isang simbahan na bukas pa. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako. Tahimik sa loob. May ilang tao na nagdadasal. Yung amoy ng kandila halos sa lamig ng hangin. Umupo ako sa likod. Hindi ako nag-sign of the cross agad. Nakatitig lang ako sa harap, parang blank. Tapos bigla ko na lang sinabi sa isip ko, Lord, hindi ko na alam. Hindi ako eloquent. Hindi ako yung magaling mag-pray. Yun lang talaga. Pag uwi ko, dala ko yung gamot. Dala ko rin yung resibo ng pawn. Itinago ko muna. Akala ko kaya kong dalhin yung secret na yon ng mag-isa. Pero hindi pala. Kinabukasan, naghahanap si nanay ng laptop kasi may pinapagawa siya sa bunso. Tinanong niya ako, nasaan yung laptop mo? Sabi ko, nasa bag. Tapos sinanap ko, kunwari. Pero wala. Siyempre wala. Napatingin siya sa akin.
Yung tingin na hindi galit pero curious, tapos unti-unti naging alam. Kasi minsan, nanay mo, alam niya kahit hindi ka magsalita. Anong ginawa mo? Hindi ko na kaya. Yung mga like ko, yung training scam, yung missed interview, yung unpaid gig, yung pawn shop, lahat parang nagpatong-patong sa lalamunan ko. Parang may bara na matagal lang gustong lumabas. Umupo ako sa silya. Nakatitig ako sa sahig. Tapos sinabi ko lahat. Hindi perfect, hindi maayos, pero sinabi ko. Sinabi ko na na-scam ako. Sinabi ko na ilang beses akong na-reject. Sinabi ko na may interview akong na-miss. Sinabi ko na yung startup na pinagtrabahuan ko, hindi ako binayaran. Sinabi ko na nagpon ako ng laptop para sa gamot ni tatay. Hindi ko sinisisi yung kahit sino. Sinisi ko yung sarili ko. Kasi ako yung pumayag. Ako yung nagtiwala. Ako yung nagsinungaling. Tahimik si nanay habang nagsasalita ako. Hindi siya umiyak agad. Nakatitig lang siya sa mesa. Tapos nung natapos ako, doon siya huminga ng malalim. Yung tipong parang may kinikim-kim din siya. Bakit hindi mo sinabi? Yun yung tanong na masakit kasi simple lang yung sagot. Kasi nahihiya ako. Kasi ayokong maging pabigat. Kasi gusto ko maging anak na maaasahan. Pero ang lumabas sa bibig ko, ayokong madagdagan yung problema. Tumahimik siya ulit. Tapos sinabi niya, hindi malakas pero malinaw. Anak, problema na naman talaga. Hindi mo kailangang mag-isa. Doon ako umiyak ng totoo. Hindi yung dramatic, yung pagod na iyak. Yung iyak na parang unang beses kong hinayaan yung sarili ko bumagsak. Si tatay narinig niya. Lumabas siya ng kwarto kahit mahina. Umupo siya sa tabi. Hindi siya nagsalita agad. Tapos, bigla nang hinawakan yung balikat ko. Yung mabigat na kamay na sanay magtrabaho. Sana sinabi mo, kahit nahihiya ka. Wala akong masagot, kasi wala na. Wala na akong energy mag-defend. That night, hindi ako nakatulog agad. Pero iba yung pakiramdam. Parang masakit pa rin. Pero hindi na ako nag-iisa sa bigat. Parang may ilaw na maliit. Hindi biglang maging okay ang lahat. Hindi rin biglang may tumawag na recruiter kinabukasan na may offer. Gusto ko sana yung ganong twist, pero hindi yun yung buhay ko. Ang nangyari, mas practical. Kinabukasan, pumunta ako sa botika, bumili ulit ng gamot, sinigurado ko yung reseta. Tapos umuwi ako, nagluto ako ng sinigang na medyo kulang sa karne kasi tipid, pero masarap pa rin. Tapos nag-open ako ng lumang phone ko, gumawa ako ulit ng plan. Nag-reach out ako sa isang kaibigan na mas matagal ng working. Hindi ko siya masyadong pinapansin dati kasi nahihiya akong mag-compare. Pero nag-message ako, honest. Pare, baka may alam kang openings? Kahit support role, kahit junior, kahit hindi glam. Nag-reply siya. Hindi agad job offer pero may link siya sa isang job fair na legit. May tips siya sa interview, may sample questions, may advice na simple lang. Tapos sa church, sinabi ko na hindi muna ako pwedeng mag-volunteer sa lahat ng tech stuff. Hindi dahil ayaw ko tumulong, kundi dahil kailangan ko rin maghanap ng way para kumita. Nakaka-guilty sabihin pero sinabi ko. Yung pastor, tumanggo. Sabi niya, tama, magpahinga ka rin, we will pray. Hindi ako umasa sa we will pray lang. Pero at least, hindi ako na-guilt trip. Wala na akong laptop, so pumupunta ako minsan sa computer shop sa bayan, yung may aircon na malamig at amoy instant noodles. Nagbabayad ako per hour para mag-apply. Minsan, pinipilit kong wag ma-distract sa mga naglalaro. Minsan, tinatawanan ko na lang yung sarili ko kasi dati gamer ako. Ngayon, computer shop, pang-apply. May mga araw na wala pa rin. May mga araw na may reply. May mga araw na parang dead end. Pero kahit pa paano, hindi na ako nagtatago. Pag tinanong ako ni nanay kung may update, sinasabi ko yung totoo. Wala pa. May interview ako next week. May exam ako. May rejection ulit. Masakit pa rin pero mas malinis. After a few weeks, may isang small company na nag-reply. Remote support role. Hindi siya pure coding. More on troubleshooting, tickets, basic scripts.
Hindi siya yung dream software engineer title na pinapangarap ko. Pero trabaho siya. Training paid, may allowance, may chance matuto. Nung nabasa ko yung email, hindi ako tumalon. Hindi ako sumigaw. Napatigil lang ako. Para hindi ako sanay na may good news. Tapos tinawag ko si nanay, pinakita ko. Siya yung unang ngumiti ng malaki. Yung smile na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi pa rin solved lahat. Yung laptop, kailangan ko pa rin tubusin. Yung utang, may timeline pa rin. Yung pressure, hindi nawawala bigla. Yung hiya, nandun pa rin sa sulok. Minsan bumabalik. Minsan, pag nakikita ko yung mga kaibigan kong nasa BGC na, naiisip ko pa rin yung sana ako rin. Pero may mga maliliit na pagbabago. Mas marunong na akong huminga bago sumagot. Mas marunong na akong umamin na pagod ako. Mas marunong na akong sabihin na hindi ko alam. Nang hindi ko nararamdaman na bobo ako. Mas marunong na akong humingi ng tulong. At oo, nag-pray pa rin ako. Hindi yung prayer na parang magic, pero prayer na parang, Lord, tulungan mo akong tumayo ulit. Minsan, yun lang. Minsan, tahimik lang. Minsan, luha. Minsan, wala. Pero bumabalik ako. Minsan naiisip ko, yung pinakamasakit sa pagiging bagong graduate na unemployed, hindi yung walang pera lang. Yung feeling na wala kang place sa mundo. Parang lahat may papel na ginagampanan, ikaw wala. Parang extra ka sa sarili mong buhay. Pero lately, natutunan ko na may seasons talaga na parang waiting room. Hindi siya masaya. Hindi siya inspiring sa araw-araw. Pero totoo siya. At kung may lesson man akong nakuha, hindi siya yung never give up na parang poster. Mas simple. Na mas madaling mag-survive kapag hindi ka nagsisinungaling sa mga taong mahal mo. Na mas okay pala na maging honest kahit nakakahiya. Na yung halaga mo hindi lang nakasulat sa job title. Na minsan kailangan mong bitawan yung laptop mo, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil may mas urgent na kailangan. At kahit masakit yun, hindi ibig sabihin nun wala ka ng pag-asa. O may taong nagbabasa nito na katulad ko, bagong graduate, lost, nasa Pilipinas, para ng bigat ng araw-araw, hindi ko alam kung ano exact advice ang tama para sa'yo. Iba-iba tayo. Pero kung may isang bagay akong gusto sabihin, ito lang. Huwag mong solohin yung hiya. Kasi pag solohin mo, lumalaki siya. At habang lumalaki siya, kumakain siya ng oras at lakas na dapat panghanap mo ng way umusad. Hanggang ngayon, minsan natatakot pa rin ako. Pero at least, hindi na ako nag-iisa sa takot. At minsan, sapat na muna yon para bukas, gumising ulit, mag-apply ulit, kumain ulit, at maniwala kahit kaunti na may darating din na sagot. Hindi ko alam kung kailan, pero ngayon, kahit paano, hindi na ako natutunaw sa gitna ng ulan. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.